Yo mga kasikat, welcome back sa aking channel. For today's video, gagawa lang tayo ng konting mabibigay pala, sorry, ng experience natin nung tayo mga bata pa. So alam ko marami rin makaka-relate dito sa ating topic ngayon o sa ating video ngayon. Kasi ko noong bata, siyempre, pag bata ka, masarap kasi maging bata, di ba? Dahil yung mga ganong edad natin, mga 5 years old pataas, wala tayong nintindi na mga problema. Kundi ang pinoproblema lang natin maglaro, at maglaro. Diba? Kumain ng taho. Ako kasi, before, ang hili ko sa taho ng bata ako. Talagang kada umaga. Bago ako pumasok sa school, kailangan may taho ako. Meron ako pandesal. At siyempre, meron din champurado. Talagang pagka may kulang doon, hindi talaga ako papasok. Yun ang naging ugali ko nung bata. Kaya tinawag ako siklat. Kasi ang siklat sa amin sa Quezon, yung baltigin, yung iyakin. Kasi pag hindi nga nasunod yung aking inihiling na ganong pagkain, pag hindi ako nabilan ng champurado ng nanay ko, ng tita ko, wala talaga maghihiyak na ako, magwawala na ako nun. Tapos, ayun nga, pag naman nabilan na ko yun, maandali kong kausapin ng, kumbaga, pag sinabi may pasok, talagang pasok naman ako, basta nakakain ako ng favorite kong almusal. At tapos, full naman na tayo. Siyempre, una nating gagawin, ako una kong ginagawa talaga, chinecheck ko yung baon ko. Kasi wala pa nung dating lunchbox, kung naabutan yon. Siguro yun, siyempre, mga bata hindi na, abutan mo lunchbox dati. Ang ginagawa ko nung grade 1 ako, dahil meron akong kaklase na medyo, alam niyo na, alam mo may konting kaya, kasi may lunchbox, kasi nung araw, pag meron ka ng lunchbox, sabi, uy, medyo may kaya na to, yun kasi basyan mo nung bata ko. Pa siyempre, wala ka namang ibang iniisip, di ba? Kundi ganun lang. Yun nga lang ang naisip mo, yun ang basin mo. Kasi nga, bata ka pa. Ang gagawin ko sa classmate ko rin na lalaki. Makikinom ako kahit wala pang recess. Nasa likod niya kasi ko. Ang gagawin ko lang, tatapirin ko lang yung kanyang upuan. Tapos makikinom ako ng gatas ng baon. Tapos pagdating ng aming recess, ako bumibili lang naman ako sa kantin. Alam niyo kasi yung kantin sa amin doon sa Pasig. Sa Bagong Ilog. Alam niyo, yung parang pukuha ka lang ng mga nakatry na, may mga Nutriban, may shoot na rin, kahit ano, iba-iba naman kada araw. May champurado, minsan lugaw, pero siyempre yung Nutriban, mga dami mga bata lumaki sa Nutriban. So yun nga, ang gagawin ko, bibili ako Nutriban, tapos yung aming kaklase na yun, lalaki nga, aming utuin. Sabihin ko, palit kami ng bawo. Kasi nakita ko yung bawo na diga, nakiinom nga ako ng gatas. Nakita ko may sandwich. Tapos ang sarap ng palaman. Noon yun, parang sa akin masarap na kasi may palamang hotdog, may T-Swiss. Kasi kami noon, bira lang kami makabili ng T-Swiss noon. Ang balyang, wala nga kami actually palaman noon, kundi sasaw-saw mo lang sa kape yung pandesal. Ano kaya niya ang ginagawa ko? Doon ko sinasaw-saw yung pandesal sa champurado at saka sa, minsan sa taho. Kasi hindi ng favorite ko kahit merienda yan. Gusto niya nung maraming sabot. So anyway, pag nasa school pa break time na sa big ones kasi, uy, palit tayo sa sarap nito, Nutriban. O pinagpapalit ko talaga, tapos bibili ako ng soup. Ay niya, hambawa, lugaw, sopas. Para lang uli, makainom ako ng gatas niya. At saka makakagat doon sa kanyang sandwich. So after school time, syempre pag-uwian wala ka nang ipang gagawin nung hindi maglaro na uli. Kasi sa school namin, sa labas, maraming nagbebenta ng text. Text yung mga ginaganon. Jolene, gagamba, yan ang favorite namin. Mga talagang Uwian namin noon, grade 1 ako hanggang 11 morning. Hanggang alas 12, alam ko na minsan nahanapin ako ng nanay ko ba't hindi pa ako umuwi. Kasi nakatambay pa ako doon sa labas ng school namin kasi meron kaming waiting shed doon. Ito sa waiting shed. Andun yung mga nagtitinda ng gagamba. Titisin ko yung gutom ko, minsan nga. Alam mo yun, yung manlalamang ako ng kaklase ko, yun na yung kaibigan ko na yan. Iinom ako ng gatas, pakikikagat ako para lang may laman ng aking tiyan. Ang gagawin ko, makikinom ako sa kanya, makikikagat sa sandwich niya, pero sabi ko, bibirang ko siya ng Nutriban at saka ng soup. Pero hindi ko gagawin yun kasi nga medyo mahutak din ako ng bata. Basta pagkaagat ko, pagkainom mo ng gatas niya, sabihin ko nawawala yung pera ko. Pero ang tinago ko lang yung baon ko ng parang malaki na yung 2 piso hanggang 3 piso nung araw. Yung mga panahon pa namin, siguro mas mura pa nung, mas panahon ng ating mga magulang.
Kasi ang gagawin ko nun, ibibili ko lang ng gagamba. Kasi ang presyo ng gagamba sa aking pagkakatanda, may 50 cents, kaya lang yung pinakamaliliit yun. Pag piso, pangkaraniwan. Pagka 150, may mga tala-tala na. Ayun, alam mo yung tuntok sa likod na gagamba. Basta tala tawag dun eh. Tapos siyempre pag mga 2 piso, 3 piso, para mga panderby na yun. Medyo malalaki na yun. May mga tinatawag pa dyan, tiger. Yung parang kakulay ng tigre. Nagagamba, gano'n, may pula na may halong itim. Yan ang matatapang. So yun lang, basta pagkakabili na ako ng kahit nagugutom na ako, wala. Kasi nga, di ba gano'n naman tayo ng mga bata tayo. Wala tayong iniisip kundi nga maglaro lang. Tapos minsan sa pilitan pa mag-school, di ba, pumasok sa eskwelahan, ganyan. Marami tayong, yung mga kaartihan sa buhay. O ako ganun. Pero I'm sure naman kayo din, Hindi lang naman siguro ako, no? Tapos yun lang, uwi na ako hapon. Pagdating sa bahay, gutom na gutom. Pero baliwala pa rin yun. Ang gagawin ko naman, pag halimbawa yung gagamba kong binili, na bilot, yun ang masakit. Dahil meron isang kakasi ko rin naman na malapit doon sa bahay namin. Parang kabilang street lang sila. Lagi kami magkalaban sa gagamba. Lagi kami samahan ng bawa. Nakauwi na kami, tas minsan, nakuha siya ng pera niya, ganyan. Papasama sa akin yun. Minsan ako naman, di ba, papasama sa kanya, bibili uli kami ng gagamba. Tapos kami rin ang maglalaban. Yun, laging talo yun sa akin, kasing galing niyang pumili ng mga matatapang. Yaw, akala ko pa sa may tala. Matapang na hindi rin pala. Basta alam yun, meron lang mga pinipili. Basta magaling siyang sa madaling sabi, madali siyang pumili ng klase ng gagamba na matapang. Actually, lagi niyang bilot yun sa akin. Kaya lagi ako iyak. Kaya ang ginagawa ko naman, parang naisip ko, sa'yo naman kada bili ko araw-araw, 2 piso na titis ako ng gutom. Makabili lang ng gagamba. Ginagawa ko pagka, yun nga, naglaban ng ganon. Pag bibilutin na naman sa akin, pag yung, alam yung minahan na, sinasaputan na. Inaalog ko para maawat, para hindi matuluyan yung aking gagamba. Tapos ang gagawin ko naman nung, papatak ako ng mga dahon-dahon, di ba? Yung parang kasi may, siyempre nung araw mapuno pa kahit sa Manila, sa Pasig. O kahit saan naman siguro lugar, siyempre no, parang, hindi pa ganun na masyado maraming building, di ba? May mga puno pa no, harang. Kaya manguwala kami ng mga dahon ng bayabas. Yung alam mo yung sugat yung mga, kasi yung minsan pag nagsalkupan na nga, tas kinagat na, may makikita kang patse, at tawag yung patse, yung parang sugat ng gagamba, yung ang transparent lang siya, parang may parang tubig lang siya na may kulay lang ng konti. Makikita niyo sa pata niya, may bilog-bilog. Yun ang ibig sabihin, yun ang sugat, yung gagawin namin nun. Tatakan lang namin ng bayabas. Diba? Kahit lang namin sa bibig namin, lukay sa tubig. Patakan namin yun, tapos pagpapahingi namin. Mami naman, gumagaling naman, mga ilang araw lang, malakas na uli. Tapos minsan, ang ginagawa pa namin para pampatatang daw. Pakainin namin na sili. Minsan naman, effective, kasi minsan pag yung iba kalaban namin. Pag nakatalikod yung kalaban, pag bagad, sinas ko magkagad yung likod, kasi na siguro kang na siya. So yun na yung mga pabataan, yung mga nilalaro namin ng mga bata. Yung sana, after nagagamba, Jolene, Tex, Siapong. Sa gabi naman, alam mo, wala talaga papaguran. Wala umaga hanggang gabi. Wala kapaguran. Kaya sarap maging bata, di ba? Parang laro ka lang, kain ka lang, pahirap ka pa minsan kayo pakainin, di ba? Tatawagin ka pa lang kapatid mo, ate mo, kuya mo, magulang mo, para lang kumain. Ikaw, papets ka. Basta ikaw makapaglaro lang, di ba? So, sarap lang balik-balikan. Kaya, sana mag-comment din kayo at mag-share din kayo ng mga naranasan nyo ng bata. Pag yung mga nasabi ko laro, meron pa pa hindi nabanggit. I'm sure marami pa, hindi ko lang matandaan ngayon. Pero sana, yun nga, magbigay din kayo ng mga kwento nyo ng mga bata kayo. So hanggang dito lang ang ating video sa susunod. Medyo marami tayong serye dito sa vlog kong ito. Step by step lang hanggang sa ganitong age natin, ganyan. So siyempre, masarap mo nang balikan yung mga pagkabata. So yun lang po, sana may nagustuhan kayo kahit man wala pa masyado aral. Sa susunod, meron na tayong aral na kapupulutan. So yun lang po, maraming salamat po ulit. Bye-bye!